Yo, what's up mga troops? So ayun nga, Friday nga ngayon dito. Kaya syempre eto, Munggo Day Friday tayo. Eto, may nabili nga akong napakalaking munggo. Ayan, 3.63 kilos. Out of stock daw kasi yung tagi-isang kilo. Kaya tara, samahan niyo ko, lutuin na natin to. So ayun nga mga troops, ito malaking munggo nga ito. 3.63 kilos. Nagdalawang isip pa nga ako kung bibilin ko ba to o hindi. Kaso sabi ko, sige, stock ko na lang din. Hindi naman to mapapanis basta nakasarado lang mabuti. Para pang hanggang abot pa to siguro ng next year kung aabot. So ayan, itong munggo nga ay na-miss ko na talaga. Kasi sa amin sa probinsya may karinderya kami. Tapos ito, isa to sa mga paboritong binibili ng mga tao doon. Tapos kahit din ako, isa din to sa paborito ko. Maipang ulam man, maipang bahog man sa kanin o kahit papakin, ay gustong gusto ko tong munggo na to. Tapos naalala ko nung nasa barko ako, maraming ayaw kumain ng munggo kasi sabi nila nakakarayuma daw. Pero yung kapitan namin noon, medyo may edad na pero paboritong paborito yung munggo. Tapos sabi niya pa, mas maganda pa nga daw sa kalusugan tong munggo na to eh. Good for the heart pa daw. Ang nakakarayuma daw talaga sa munggo ay yung mga sahog nito katulad ng baboy, yung mga taba-taba, ganoon. Pero syempre dahil wala pa tayong nararamdaman, baboy din yung sasahog ko. Tapos ayun nga, naghiwa na nga ako ng sibuyas tsaka ng bawang. Tapos ito ngang kalabasa na 'to mga troops, ay tira ko pa 'to nung mula nung Holy Week. Kung matatandaan niyo, nagluto ako ng laswa. Tapos yung mga tira yan, umabot pa hanggang ngayon. Buti nga hindi nasira 'tong mga gulay na 'to. Umabot din ng mga ilang linggo. Tapos siyempre, ito bumili din ako nitong baboy na medyo may taba-taba. Ayan, ganyan lang kaliit pero nasa $12 na. Pero siyempre, walang magagawa. Tapos siyempre, dahil isasahog natin sa gulay, pipiliin ko yung part na medyo maraming taba-taba. Kasi papalabasin natin yung sariling mantika niya tapos palulutungin natin siya na parang chicharon na tapos yun na yung papangsahog natin dito sa ating munggo. Ito ay napakasimpleng luto lang mga troops. So ayun nga, inislice ko nga muna pahaba tapos pinaliit ko na ng ganito. Yung saktong bite size lang. Tapos saktong-sakto nga. Eto malambot na yung munggong pinakuluan ko. Bali wala ako talagang nilagay dyan kahit ano, walang timpla, walang asin. Pinalambot ko lang talaga kasi yung kalahati nito itatabi ko kasi gagawin kong pang-almusal, nilalagyan ko kasi ng gatas yan mga troops. So ayun na nga mga troops, ito dalawang ganitong container nga yung nagawa ko sa munggo na to ngayon. Pero yung isa lang yung gagawin ko, gigisahin ko pang ulam ko. Kasi sabi ko nga yung isa itatabi ko kasi para pang almusal ko tapos lalagyan ko ng gatas tsaka ng kunting asukal. Tapos ayun na nga mga troops. Habang hindi pa masyadong mainit yung kawali ay nilagay ko na itong ating mga baboy. Tapos tatakpan ko nga lang muna siya tapos hahayaan ko lang ng mga ilang minuto para uminit para mabilis lumabas yung kanyang sariling mantika. Tapos ayun nga mga troops hanggang sa naging ganito na siya. Ayan, 'di ba? Ang dami ring mantikang nakuha, ang dami ring mantikang natanggal. Tapos syempre, mas lalong masarap 'to kasi parang nachicharon na yung ating baboy. Hindi lang parang nachicharon na talaga kasi yung lutong na nito eh. Tapos ito nga, itong natanggal kong mantika dito sa ating baboy ay palalamigin ko muna dito sa isang kawali. Ayan, marami-rami din. Tapos ihahalo ko siya doon sa mga used oil ko na kasi gagamitin pa rin natin yan panggisa-gisa paminsan-minsan. Tapos ayun na nga mga troop, inihulog ko na dito yung ating bawang tsaka sibuyas tapos gigisahin na natin to. Sa totoo lang, itong ganito, kapag nagisa na masyado itong sibuyas sa bawang, dati ginagawa ko na rin pulutan tong ganito para na siyang gisadong litsong kawali. Tapos ayun na nga mga troops, sinama ko na sa paggigisa itong ating napalambot na namunggo. Ayan, kunting halo-halo lang para hindi manikit tapos lalagyan na natin ng tubig. Ayan, hindi naman masyadong maraming tubig. So ayun, syempre pampalasa, konting asin lang, tapos maglalagay lang din ako dito ng Nor pork cubes. Ayan mga troops, simpleng-simple lang talaga, walang arte-arte, walang masyadong sahog, lutong bahay lang talaga. Syempre, medyo nagtitipid-tipid din. Tapos ayun nga mga troops, pagkalipas lang ng mga ilang minuto, ganitong kulong-kulo na siya. Titingnan ko muna yung consistency ng lapot niya kung sakto na ba sa lapot na gusto ko. Tapos, nung sa tingin ko ay malapit na sa lapot na gusto ko, ay hinulog ko na itong ating kalabasa para sabay ng maluto. Tapos hindi ko rin inilagay ng maaga syempre para hindi rin maduro. Ayan, kunting pakulo-pakuli. Ayan, ganyang lapot sana yung gusto ko. Hindi tayo gagamit dito ng slurry o kahit ano pa mang pampalapot. Yung sariling munggo talaga yung palalaputin natin. Kasi minsan may nakikita ko sa ibang mga karinderya, ang munggo nila ay parang nahihiwalay sa sabaw, lutang na lutang yung munggo. Tapos may iba naman akong nakikita sa mga karinderya, kung hindi man lutang sa sabaw, kung malapot naman, ay halata naman na ginamitan ng slurry para lumapot. Slurry o kaya yung cornstarch na tinunaw sa tubig pampalapot, ganon. So ako ayoko ng ganon. Gusto ko itong normal lang na lapot ng munggo. So ayun nga mga troops, final touch na. Bali sa final touch, ilang patak lang nung Nor liquid seasoning, pampa-enhance lang ng lasa nitong munggo. So ayan mga troops, ito yung sinasabi ko, na saktong-saktong lapot lang, hindi yung lumulutang sa sabaw na munggo. Para kasi ang sagwa na tingnan pag gaganon eh.
para na kasing lamaw tingnan. So ayun nga mga troops, okay na to. At mas lalong lalapot pa yan pagka medyo lumamig-lamig na. Kaya syempre, tara na mga troops, sandok na tayo para makapapa na tayo. Simpleng luto lang muna ngayon mga troops. Sa amin sa probinsya naglalagay pa kami nito ng repolyo. O kung minsan dahon ng sili o kaya minsan naman dahon ng ampalaya. Pandagdag lasa lang. Kaso nandito nga tayo sa Canada, mahirap makahanap ng ganon dahon ng sili o dahon ng ampalaya. Pag repolyo naman, bibili ang mahal, kunti lang naman magagamit. Kaya ayan, simpleng-simple lang muna mga troops. Tapos ayan, may bahaw na. Tapos mainit-init na munggo. Tapos ready na rin yung dessert nating saging. Kaya ano pa hinihintay natin mga troops? Tara, samahan nyo na ako. Papa na tayo mga troops. Siyempre, as usual, dito pa rin ako sa kwarto kakain habang nanonood ng TV. Wala na naman nga akong kasama dito sa bahay kasi yung kasama ko sa bahay lumipat na sa Calgary. Solo ko na naman tong bahay na to. Pero mas pabor nga na solo na ako dito as long as same pa rin yung rent na binabayaran ko. O di ba mga troops, ang lutong ng baboy? Bali yung malutong na baboy pala na yon ay nagtagbi ako ng konti para ipangtataping ko na lang. Kasi syempre mawawala yung lutong yan kapag pinakuluan ng pinakuluan. So ayun mga troops, hanggang dito na lang siguro muna. Ayos mga troops, sulit na sulit, solve na solve. Alright mga troops, see you sa next video. Thank you, have a good one.